Hindi po, good morning po. At ang ibabasa ko pa iparak po kay Boyet, kay Kimino, na matatagpuan sa 2 Samuel chapter 3 verses 1 to 5. Tumagal ang digmaan sa pagitan ng mga tauhan ni David at ng angkan ni Saul. Lumakas ang pangkat ni David, samantalang patuloy namang humina ang angkan ni Saul. Mga anak ni David sa Hebron. Samantalang nasa Hebron ito ang mga naging anak na lalaki ni David. Ang panganay ay si Amnon na anak niya kay Ahinoam. Si Caleb ang sumunod na anak naman niya kay Abigail. Ang balo ni Nabal. Ang ikatloy si Absalom na anak kay Maaka na anak ni Talmai na hari sa Gesur. Si Adonias ang ikaapat na anak niya kay Hagit. Ang ikalimay si Sepatias, anak niya kay Abigail. At ang ika-anim ay si Etream, anak niya kay Egla. Ang mga ito ang naging anak ni David kay Hebron. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po yung mag-share muli sa ating daily devotion dito sa 2 Samuel chapter 3 verse 6 hanggang 11. At nangyari samantalang may nagbabaka ang sangbahayan ni Saul at ang sangbahayan ni David na si Abner ay nagpakalakas sa sambahayan ni Saul. At si Saul nga ay may babae na ang pangalan ay Rispa na anak ni Adja, at sinabi ni Boset kay Abner, "Bakit ka sumuyping sa babae ng aking ama?" Nang magkagayoy nagalit na mainam si Abner dahil sa mga salita ni Isboset, at sinabi, "Ako ba'y isang ulo ng aso na naukol sa Juda? Sa aral na ito ay nagpapakita ako ng kagandang loob sa sambahayanan ni Saul na iyong ama sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mga kaibigan, at hindi ka ibinigay sa kamay ni David, at gayon may iyong ibinibintang sa araw na ito sa akin ang aking kasalanan tungkol sa babaeng ito. Hatulan ng Diyos si Abner, at lalo na malibang gawin kung gayon sa kanya, na gaya ng isinumpa ni Panginoon kay David, na nailipat ang kaharian mula sa sambayanan ni Saul, at itatag ang luklukan ni David sa Israel at sa Juda mula sa Dan hanggang sa Berseba." At hindi siya nakasagot kay Abner ng isang salita sapagkat siya'y natakot sa kanya. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, 2 Samuel chapter 3 verse 12 to 16. Nagpadala si Abner ng mga sugo kay David sa Hebron, at ito ang ipinasabis, "Kanino nga ba ang lupain ito? Makipagkasundo ka sa akin at tulungan kitang magpa sa iyo ang buong Israel." "Mabuti," tugon ni David, "papayag ako sa isang kondisyon, hindi ka muna makikipagkita sa akin hanggat hindi mo nadadala rito si Mikal na anak ni Saul." Samantala, nagpadala rin si David ng mga sugo kay Isboset, at ito naman ang ipinasabi, "Dalhin mo sa akin si Mikal ang nagpangasawa ko bilang kapalit ng sandang ang balat ng pinagtulian ng mga Pilisteo." Kaya't ipinahiwalay ni Isboset si Mikal sa asawa nito kay Paltel na anak ni Lais. Sumama si Paltel hanggang Bahurim, at habang daay umiiyak, ngunit ang lalaking pinababalik ni Abner ay hindi ito nakatutol. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel verse 17 to 21.
Nakipag-usap si Abner sa mga tagapamahala ng Israel. Sinabi niya, matagal niyo nang gustong maging hari si David. Ito na ang pagkakataon niyo. Dahil nangako ang Panginoon sa lingkod niyang si David na sa pamamagitan niya, ililigtas niya ang mga mamamayan niyang Israelita sa kamay ng mga Filisteo at sa lahat ng kalaban nito. Nakipag-usap din si Abner sa lahi ni Benjamin at pumunta siya sa Hebron para sabihin kay David na sinusuportahan ng mga mamamayan ng Israel at Benjamin ang pagiging hari niya sa kanila. Nang dumating si Abner sa Hebron kasama ang 20 niyang katauhan, nagdaos si David ng pagdiriwang para sa kanila. Sinabi ni Abner kay David, "Mahal na hari pa, payagan niyo po akong umalis para kumbinsihin ang lahat na mamamayan ng Israel na suportahan kayo bilang hari. Sa ganitong paraan, nakikipagsundo sila inyo na tatanggapin nila kayo bilang hari. Pagkatapos, makakapamuno na kayo sa buong Israel sa parang gusto ninyo." At hinayaan ni David si Abner na umalis ng matiwasay. Pinatay ni Joab si Abner. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa ating daily devotion ay makikita sa 2 Samuel chapter 3 verses 22 to 27. Ito po ang sinasabi. Dumating si Joab at ang ibang tauhan ni David sa Hebron mula sa pagsasalakay at marami silang dalang samsam mula sa labanan. Pero wala na roon si Abner dahil pinaalis na siya ni David ng matiwasay. Nang mabalitaan ni Joab na pumunta si Abner sa hari at pinaalis ng matiwasay, pumunta si Joab sa hari at sinabi, "Ano po ang ginawa niyo? Pumunta na sa inyo si Abner, bakit pinaalis pa ninyo? Ngayon wala na siya, kailan niyo naman si Abner na anak ni Ner? Pumunta siya rito para dayain at obserbahan ang bawat kilos ninyo." Iniwan agad ni Joab si David at nag-utos siyang habulin si Abner. Inabutan nila ito sa balon ng sira at dinala pabalik sa Hebron, pero hindi ito alam ni David. Nang naroon na si Abner sa Hebron, dinala siya ni Joab sa may pintuan ng lungsod at kunwari kakausapin niya ito ng silang dalawa lang. At doon sinaksak ni Joab si Abner sa tiyan bilang paghihiganti sa pagpatay ni Abner sa kapatid niya, si Asahel, at namatay si Abner. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Samuel verse 28 to 33. Nang mabalitaan ito ni David, sinabi niya, "Alam ng Panginoon na inosente ako at ang mga tauhan ko sa pagkamatay ni Abner na anak ni Ner. Si Joab at ang pamilya niya ang may pananagutan dito. Sumpain nawa ang pamilya niya at huwag mawala ng may sakit, natulo, malubhang sakit sa balat, pilay, mamatay sa labanan at namamalimos." Kaya pinatay ni Joab at ng kapatid niyang si Abishai si Abner dahil pinatay nito ang kapatid nilang si Asahel sa labanan doon sa Gibeon. Pagkatapos, sinabi ni David kay Joab at sa lahat ng kasama niya, "Punitin ninyo ang inyong mga damit at magsuot kayo ng sako. Magluksa kayo habang naglalakad sa unahan ng bangkay ni Abner sa paglilibing sa kanya. Nakipaglibing din si Haring David na sumusunod sa bangkay." Inilibing si Abner sa Hebron at sa lapis ang pag-iyak ni Haring David doon sa pinaglibingan. Ganon din ang lahat ng tao na nakipaglibing. Inawit ni Haring David ang awit ng kalungkutan para kay Abner. Bakit namatay si Abner na gaya ng isang kriminal? Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless.
Magandang umaga po. At ang aking babasahin na matatagpuan sa 2 Samuel chapter 3 verses 34 to 39. Ikaw naman ay malay at walang gapos ang mga kamay, mga paa mo na may hindi natatanik kalaan, ngunit ikaw ay namatay sa kamay ng mga tampalasan. Pagkarinig nito ay muling tumangi sa mga tao. Hinimok nila si David na kumain kahit bahagya. Ngunit sinabi nito, isinusumpa kong hindi ako kakain kahit ano hanggat lumulubog ang araw. Hindi lumulubog ang araw. Ang mga tao ay sumang-ayon sa nakita nilang ginawa ni David sapagkat ito'y nakalugod sa kanila, tulad ng iba pang ginawa ng hari. Noon nalaman ng buong Israel na walang kinalaman ng hari sa pagkamatay ni Abner. Sinabi ng hari sa kanyang mga alipin, hindi ba ninyo nalalamang isang dakilang pinuno ang nawala ngayon sa Israel? Kahit na ako'y hari, naliliit ako at kinikilabutan sa kasamaang ginawa ng mga anak ni Riwas, hindi ito maaatim ng aking kalooban. Parusawa sila ni Yahweh. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless everyone.